Ang sarili kong anak, si Luis, ang nagtaksil sa akin at nagpakulong sa akin sa isang krimeng hindi ko kailanman ginawa. Sinaktan niya ang aming pamilya. Akala nila, wasak na ang matandang ito, wala nang magawa at nalimutan na ng mundo. Pero hindi nila inakala ang mangyayari. Sa isang tawag lang sa telepono, magbabago ang lahat. Bago ko ikwento kung paano nagsimula ang lahat, mag-iwan kayo ng komento at sabihin ninyo sa akin, saan kayo nanonood nito? Gusto kong malaman kung sino ang nakikinig sa kwento ng pagtataksil at paghihiganti ng isang matanda. Ang mga dingding ng selda ay mamasa-masa, amoy pawis na lumang semento at bulok na pag-asa. Gayunpaman para sa akin, si Lolo Teodoro Garcia, ang mga dingding na iyon ay naging kalendaryo. Sa dulo ng aking magaspang at basag na kuko, gumuhit ako ng isa pang maliit na patayong linya malapit sa paa ng aking bakal na kama. 729. Bukas, ika-730 araw na. Bukas, lalabas na ako sa bilangguan ng lungsod ng Quezon. Huminga ako ng malalim, pinupuno ang aking baga ng lumang hangin ng syudad na amoy kalawang at pagsisisi. Umupo ako nang nakakrus ang aking mga binti sa manipis na kutsyon na naging aking higaan sa loob ng 2 taon. Dati, sa aking mansyon sa Forbes Park, sa king-size bed ako natutulog. Dati, ako si Lolo Teodoro Garcia, ang nagtatag ng Garcia Industries, na may halagang mahigit 3.5 bilyon. Ngayon ako ay bilanggo 47239 lang. Ang mga alaala ay nagsidatingan na parang baha. Ang korte, ang malamig na tingin ni Judge Morales at doon sa witness stand, ang sarili kong anak na si Luis Garcia, nakasuot ng perpektong plansadong traje at may peking kalungkutan sa mukha. Mahal ko po ang aking ama, kagalang-galang na hukom. Pautal-utal na sabi ni Luis. Ngunit hindi ko po kayang bigyang katwiran ang kanyang ginawa. Itinulak niya si Delia pababa ng hagdanan. Buntis po siya. Pinatay niya ang aking hindi pa naisisilang na anak. Pagkatapos dumating si Delia, ang asawa ni Luis, nakaupo sa wheelchair habang hawak ang kanyang patag na tiyan. Lumalandas ang luha ng buwaya sa kanyang pisngi. Sinigawan po ako ni Ama Garcia, hikbi niya. Tapos itinulak niya ako. Naramdaman ko pong namatay ang aking sanggol. Mga kasinungalingan. Bawat salita ay kasinungalingan. Nagpunta ako sa opisina ni Luis ng araw na iyon para kumprontahin siya tungkol sa paglustay ng 75 milyong nawawala sa mga account ng kumpanya. Ngunit hindi ko kailanman hinawakan si Delia. Siya mismo ang naghulog sa sarili niya sa hagdanan. Ang CCTV camera ay mahiwagang nagkaaberya sa mga kritikal na sandaling iyon. Naiwan lamang ang mga kuha ko sa tuktok na may galit sa mukha. 2 taon. Nang bumagsak ang martilyo ng hukom, gumuho ang aking mundo. Nakita ko si Luis na niyakap si Delia at sa sandaling iyon, nakita ko ang isang tingin na hindi pagkakasala kundi malamig na pagkalkula. Ang tingin ng isang taong kakatanggal lang sa nag-iisang balakid sa isang mana. Sinubukan kong lumaban, ngunit mabilis kumilos si Luis. Nagsumite ng emergency petition para i-freeze ang aking mga account. Sinasabing ako ay may problema sa pag-iisip. Nang wala akong access sa aking pera, hindi ako nakakuha ng mga abogadong sana ay nagligtas sa akin. Naiwan ako sa isang abogadong pampubliko na labis ang trabaho at halos hindi tiningnan ang aking kaso bago ako payuhan na umamin ng guilty. Tumanggi ako, nagtungo ako sa paglilitis at natalo. Lolo Teodoro, nananaginip ka na naman? Isang magaspang na boses ang pumutol sa aking pag-iisip. Si Mang Carding, ang aking kasama sa selda, isang 60 anyos na lalaking nagsisilbi sa sentensya para sa pandaraya, ang aking tanging kasama sa impyernong ito. Nagbibilang lang, Carding, mahina kong tugon. Bukas, malaya ka na. Sabi ni Mang Carding habang nilulupi ang kanyang uniforme. Kung ako ikaw, magpupuri ako sa Diyos. Pero tahimik ka masyado, Teodoro. Para kang pupunta sa tindahan, hindi lalabas ng impyerno. Nagbigay ako ng bahagyang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Dahil ang tunay na impyerno ay wala dito, Carding, bulong ko. Ang tunay na impyerno ay nasa labas, naghihintay sa akin.
Nagtaas ng kilay si Mang Carding, ngunit wala siyang sinabi. Tumayo ako at naglakad patungo sa basag na salamin sa ibabaw ng lababo. Ang lalaking nakatingin pabalik sa akin ay iba. May uban na buhok, matigas na mukha, mas maitim na mga mata. Bumaba ang aking timbang ng halos 10 kilo, hindi dahil sa masamang pagkain, kundi dahil sa galit na nagliliyab sa loob ko na parang pugon. Naisip ko si Elizabeth, ang aking asawa sa loob ng 30 taon, na namatay 3 taon na ang nakalipas. Umalis siya bago niya pa makita kung ano ang kinahantungan ng aming anak. Luis. Delia. Sinabi ko ang mga pangalan na parang sumpa. Bukas, naghihintay sila sa labas kasama ang mga reporter, nag-oorganisa ng pakikipagkasundo, naglalaro ng kanilang mga papel. Ngunit natuto ako ng pasensya sa seldang ito. Ang pasensya ay isang sandata, at ang paghihiganti ay isang pagkaing mas masarap, ihain ng malamig. Ipinagpaliban ko ang akin sa loob ng 2 taon. Magbubukas ang pinto ng selda sa loob ng ilang oras, at kapag nagawa iyon, susunod ang impyerno sa akin. Oras ng bisita. Ang tunog ng mamahaling sapatos ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Dumating na naman si Luis. Bisita para kay G. Garcia, sabi ni Officer Morales. Sabi ng anak mo, apurahan daw. Isinara ko ang aking libro, ang huling desperadong pagtatangka. Siyempre, ang waiting room ay may plexiglass na pagitan. Sa kabilang banda, nakita ko si Luis, nakasuot ng 150,000 na traje, mukhang pagod. Okay, sa tabi niya ay si Delia, mukhang mas payat. Mas okay, kinuha ni Luis ang telepono. Naghintay ako bago kukunin ang akin. Papa, pakiusap. Nagkanda-ugaga ang boses ni Luis. Pirman lang po ang paglipat ng trust fund. Kailangan po ng kumpanya. Magsisimula na ang audit bukas. Kumusta ka rin anak? Malamig kong putol sa kanya. Yumuko si Delia, may mga luha ng namumuo. Ama, kami na po ang nag-asikaso ng lahat habang wala kayo. Pinatakbo po namin ang Garcia Industries. Ang pinakakaunti mong magagawa. Ang pinakakaunti kong magagawa. Naging mapait ang aking tawa. Ang maupo sa kulungang ito dahil sa krimeng hindi ko ginawa habang nakatira ka sa bahay ko. Bahay ko, mabilis na pagwawasto ni Luis. Ako na po ang CEO ngayon. Ang mga ari-arian na iyon ay akin na rin tulad ng sayo. Wala kang pag-aari Luis, sabi ko. Hindi hanggang sa mamatay ako. May isang kilos sa likod ni Luis ang nakaakit ng aking pansin. Isang figura sa pinto. Si Grace Garcia, ang aking anak. 29 taong gulang at nakasuot ng itim na Armani na pantalon, mahigpit na nakatali ang buhok. Ang kanyang mukha ay maingat na neutral habang siya ay humakbang pasulong. Grace, sabihin mo sa kanya, lumingon si Luis. Sabihin mo kay Papa kung gaano kahirap ito. Tumama ang tingin ni Grace sa aking mga mata sa salamin. Ang mga matang iyon, ang mga mata ni Elizabeth na dating mainit, ay ngayoy patag, walang laman. Ama, ang boses ni Grace ay klinikal at kontrolado. Dapat po kayong pumirma. Ito ang pinakamabuti. Nahihirapan po ang kumpanya ng walang access sa trust fund. Dapat po kayong makipagtulungan. Naramdaman kong may nasira sa loob ko. Kahit si Grace, ang aking anak, nakatayo kasama si Luis. Kahit ikaw, Grace, bulong ko. Lumayo ng tingin si Grace, walang sinabi. Papa, makinig ka. Desperadong yumuko si Luis. Kailangan ng bangko ng biometric verification, fingerprint at facial recognition. Kaya kailangan ka namin sa bangko bukas. Isang pirma lang, 100 milyon. Bakit hindi ninyo nalang pekein? Malamig kong tanong. Namula si Luis. Dahil federal na krimen iyon at may sistema ang bangko. Oh, ngayon nagmamalasakit ka na sa mga krimen. Ngumiti ako ng walang kagalakan. Ang mga luha ni Delia ay naglaho, napalitan ng galit. Matandang hangal at matigas ang ulo. Sinisira mo ang lahat dahil sa sama ng loob. Ingat Delia, bumaba ang boses ko sa lamig. Wala na akong ibang mawawala. Luis, palo niya sa mesa. Bukas, lalabas siya ng walang anuman. Matanda, walang pera, walang pamilya, walang kapangyarihan. Kami na ang kumukontrol sa lahat ngayon. Yumuko ako pasulong, ang mga mata ay nakapako sa aking anak.
Makikita natin yan, Luis, mahina akong sabi. Bukas, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng walang anuman. Tumayo ako at ibinaba ang telepono. Sa salamin, gumalaw ang bibig ni Luis, sumisigaw. Tumuro si Delia, ngunit tinalikuran ko sila. Habang naglalakad ako papunta kay Officer Morales, narinig ko ang tahimik na boses ni Grace sa salamin. Paalam, Ama, hindi kita makikita bukas. Paalam. Nang tumalikod ako para umalis, si Grace ay nanatiling perpektong nakatayo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na kawalang interes, walang bahid ng kapintasan sa kanyang pagganap. Ang sikat ng araw ng umaga ay bumuhos sa mga bakal na pinto ng bilangguan ng lungsod ng Quezon na parang likidong ginto. Lumabas ako, kinukurap ang aking mga mata sa liwanag pagkatapos ng 730 araw sa dilim ng fluorescent. Agad na sumalubong ang init ng Setyembre, ang makapal, mahalumigmig na hangin ng Quezon City na amoy kalayaan, gasolina at bagong simula. Nagtipon ang isang pulutong sa labas ng mga pinto, mga reporter na may mga kamera at mikropono na nakapwesto, at sa gitna ng entablado na parang mga artista na naghihintay ng kanilang hudyat ay sina Luis at Delia. Nakasuot ang aking anak ng navy blue na traje na malamang ay nagkakahalaga ng 150,000. Ang kanyang mukha ay maingat na inayos sa pagkalungkot. Sa tabi niya, si Delia ay may hawak na pumpon ng puting rosas sa kanyang cream-colored na damit. Props para sa mga kamera. Papa! Ang boses ni Luis ay narinig sa parking lot, sapat na malakas para sa bawat mikropono. Maligayang pagbabalik, nandito kami para sa iyo. Pamilya tayo. Hindi ako nagbago ng lakad. Lumakad ako pasulong. Ang aking lukot na puting kamisa at kupas na maong ay maluwag na nakasabit pagkatapos ng 2 taon ng pagkain sa bilangguan. Ito ang mga damit na suot ko nang arestuhin ako. Ang lahat ng mayroon ako ngayon. Humakbang pasulong si Luis, inabot ang mga rosas. Papa, pakiusap. Umuwi na tayo. Pwede tayong mag-usap. Ayusin ang lahat. Nilampasan ko siya. Hindi sa paligid niya, kundi sa tabi niya, na parang isang kagamitan sa bangketa si Luis. Papa! Naging matalim ang boses ni Luis. Mabilis na lumabas ang kanyang kamay, hinawakan ang aking braso. Huwag kang gumawa ng eksena! Sumakay ka na sa kotse! Ngayon na! Huminto ako. Dahan-dahan kong nilingon ang aking ulo. Tinitigan ko ang kamay ni Luis na nakahawak sa aking braso, tapos tiningnan ko siya sa mata. Ang mga kamera ay nakatingin, kinukunan ng lahat. Bitawan mo ako, mahina kong sabi. Bawat salita ay sinukat. O sisigaw ako na sinasaktan mo ako sa harap ng lahat ng mga kamera na ito. Ang kamay ni Luis ay bumagsak na parang nakahawak ng apoy. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad. Sa likuran ko ang boses ni Delia ay tumaas. Ang kanyang paimbabaw na pag-uugali ay nababasag. Talagang baliw na siya. 2 taon ang sumira sa kanyang isip. Ang malalim na ugong ng isang malakas na makina ang pumutol sa kanya. Isang itim na Rolls-Royce Phantom ang dumula sa parking lot na parang isang panther. Ang chrome ay kumikinang sa sikat ng araw. Humihingi ng agarang atensyon. Ang plaka ay may nakasulat na Reyes. Bawat kamera ay lumiko patungo dito. Bumukas ang pinto ng driver. Isang binata ang lumabas, mga 30 taong gulang, atletiko, nakasuot ng mamahaling 3 pirasong suit na kulay uling, maitim na buhok na maingat na gupit, matatalim na mata sa likod ng rimless na salamin. Gumalaw siya ng may tahimik na kumpiyansa. Si Attorney Miguel Reyes, galing sa UP Law, top ng kanyang klase. Ang abogadong nanalo sa mga imposibleng kaso. Sinubukan siyang kunin ni Luis noong nakaraang taon para sa isang korporasyong demanda. Tumanggi si Attorney Reyes ng walang paliwanag. Diretsong lumakad si Attorney Miguel sa akin. Hindi pinapansin ang mga reporter. Hindi pinapansin ang pagkabigla ni Luis. Hindi pinapansin ang lahat maliban sa kanyang kliyente. G. Garcia, malinaw at magalang ang boses ni Attorney Miguel. Handa na po ang lahat, sir. Mahigpit kong kinamayan siya. Binuksan ni Attorney Miguel ang likod na pinto ng may propesyonal na paggalang. Huminto ako, humarap kina Luis at Delia. Nakatayo silang nagyelo, ang mga rosas ay nalalanta sa kamay ni Delia. Bahagyang nakabukas ang mga bibig, ang kanilang maingat na planadong eksena ay bumagsak. Hindi ako ngumiti,
Hindi ako nagmalaki, tinitigan ko lang sila. Hayaan kong makita nila na may nagbago ng malaki, na ang lalaking pumasok sa bilangguan ay hindi ang lalaking lumabas doon. Pagkatapos, dumulas ako sa loob ng Rolls-Royce. Niyakap ako ng balat. Ang loob ay amoy mamahalin, bagong balat, pinakintab na kahoy at kapangyarihan. Sumara ang pinto ng may solidong tunog na parang isang vault na sumasara. Sa labas, sumiklab ang kaguluhan. G. Garcia. Pinalibutan ng mga reporter si Luis. Sino ang sumundo sa iyong ama? Nakansela na ba ang pakikipagkasundo? Saan siya kumuha ng pera? Ang mukha ni Luis ay dumaan sa iba't ibang emosyon. Maputla, pagkabigla, pulang-pula sa galit. Paano siya nangahas? Si Attorney Miguel Reyes iyan. Hinihila ni Delia ang braso ni Luis. Ang kanyang pagiging kalmado ay nabasag. Sabi mo, tinanggihan niya tayo. Sabi mo, wala nang natitira sa iyong ama. Sa pamamagitan ng tinted windows, nakita ko kung paano napagtanto ni Luis. Maling-mali siya ng kalkulasyon, minamaliit niya ako. Hindi pa tapos ang laro. Nagsisimula pa lang. Dumulas si Attorney Miguel sa upuan ng driver, pinindot ang start button. Umugong ang makina. Saan po, sir? Tumingin si Attorney Miguel sa rearview mirror. Sumandal ako, ipinikit ang aking mga mata. Ang aking unang tunay na malayang paghinga sa loob ng 2 taon. Sa labas, sumisigaw si Luis. Hinabol siya ng mga reporter. Ngumiti ako, malamig na parang taglamig. Sa santuaryo, mahina kong sabi, kailangan kong hugasan ang kanilang mga bakas. At pagkatapos, sisimulan natin ang digmaan. Ang penthouse suite ng isang high-end hotel sa Makati ay nasa ika-42 palapag. Ang mga floor-to-ceiling windows ay nag-aalok ng tanawin ng lungsod ng Makati na umaabot hanggang sa abot tanaw. Nakatayo ako doon ng mag-isa, humihinga. Sariwang hangin. Pagkatapos ay naglakad ako patungo sa banyo. Puro marmol, gintong fixtures, isang shower na may 6 na shower head. Binuksan ko ang kumukulong tubig. Hinubad ang aking damit sa bilangguan at pumasok. Ang tubig ay humampas na parang binyag. Kinasan ko ang aking sarili ng sabon ng hotel, cedar at bergamot, walang katulad ng carbolic soap ng bilangguan. Kinasan ko hanggang mamula ang aking balat. 2 taon sa lugar na iyon, 2 taon ng pagtataksil. Dumating ang mga luha, mainit na parang tubig, tahimik. Sumandal ako sa marmol at hinayaan silang umagos. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa galit, sa sakit para sa lalaking nagtiwala sa kanyang anak. Patay na ang lalaking iyon. Nang lumabas ako na nakasuot ng terry cloth robe, si Attorney Miguel Reyes ay naghihintay sa sala. Ngunit hindi lang siya. Isang babae ang nakaupo sa leather chairs na tuwid ang likod. Nasa mga 60s, maikli ang kulay pilak na buhok, matatalim na mata, kulay uling na pantsuit, simpleng relo. G. Garcia, tumayo si Attorney Miguel. Si Attorney Beatriz Lim, siya ang pinakamahusay na abogadong tagapagtanggol sa Pilipinas. Natapos po siya bago pa kayo ikulong. Corporate corruption, ginawa po kayong scapegoat. Ngumiti si Attorney Beatriz ng walang init. 5 taon dahil tumanggi akong ipagkanulo ang aking kliyente. Pinalaya 6 na buwan na ang nakalipas. Estudyante ko si Miguel. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa iyo at gusto niyang tumulong. Gusto kong sirain ang mga korap na bastardo, pagwawasto ni Beatriz. Ang anak mo ay kasama diyan. Itinuro ni Attorney Miguel ang mga dokumentong nakakalat sa coffee table. Kailangan nating kumilos ng mabilis, salakayin habang wala sa balanse si Luis. Umupo ako. Ipakita mo sa akin ang power of attorney. Inabot ni Attorney Miguel ang unang dokumento. Idineklara ni Luis na wala kayong kakayahang mag-isip. Inaalis na namin iyan. Ang inyong pirma ay muling magpapagana sa inyong 70% na shareholder status. Agad akong pumirma. Susunod, patuloy ni Attorney Miguel. Emergency forensic audit. I-freeze ang lahat ng corporate account hanggang matapos ito. Hindi makakilos si Luis ng pera nang walang pag-aproba ng board. Walang dispo. Gaano katagal? Minimum 30 araw, sagot ni Beatriz. Mas matagal kung makahanap kami ng irregularidad na makakahanap kami. Gawin mo, utos ko. Yumuko si Beatriz pasulong.
Ang aming source ay nagpadala nito. Isang plain Manila envelope, walang pangalan, isang letra lang, G. Nanatiling tahimik ang aking mga kamay. Kilala ko ang sulat kamay na iyon. Sa loob, isang USB drive, isang simpleng papel na may nakasulat. 2 taon ng trabaho, lahat ng kailangan mo. Magtiwala kay Miguel, ang iyong napakahusay na kakampi. Isinaksak ni Atay Sir Miguel ang drive. Napuno ang kanyang laptop ng spreadsheets, bank records, emails, shell companies, money laundering, suhol kay Judge Morales, ang technician na binayaran ni Luis para sirain ang footage. Sino ito? Mahina kong tanong. Anonymous, sagot ni Atiwer Miguel. Ngunit isang taong may access sa Garcia Industries, isang taong pinagkakatiwalaan ni Luis. Tinitigan ko ang letrang G. Sumikip ang aking dibdib. Grace? Hindi. Naging malamig siya kahapon malayo. Maliban kong G. Garcia, diin ni Beatrice. Tumingala ako, isinantabi ang pag-iisip. Ipatupad ang freeze. Putulin si Luis mula sa lahat ng corporate personal na account. Lahat. Gusto kong maramdaman niya kung ano ang ibig sabihin ng walang anuman. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Atty. Miguel sa keyboard. Makukuha ng bangko ang ating court order sa loob ng 1 oras. Sasabihan si Luis bukas ng umaga. Ang mga credit card ay ire-reject. 0 access sa account. Mabuti, sabi ko. Bumalik ako sa mga bintana. Sa ibaba, bumubulong-bulong ang Makati. Aking lungsod, aking kumpanya. Akala ni Luis na mananakaw niya ang aking imperyo. Nagkamali ng kalkulasyon si Luis. May isa pa, sabi ni Beatrice. Iniabot sa akin ang isang bagong litrato. Sina Luis at Delia sa Sterling Steakhouse, nagtatawanan, nagtutoast ng champagne. Sa likod, ang parehong sulat kamay. Hayaan silang mag-enjoy sa kanilang huling hapunan. Ngumiti ako, malamig. Kapag inilabas natin ito sa publiko bukas, sabi ni Atty. Miguel. Press conference, ipahahayag ninyo ang pagbabalik ng kontrol. Magugustuhan ito ng media. Inosenteng lalaking naging bilanggo. Binabawi ang kanyang imperyo. Tumango ako. Bigyan natin sila ng palabas. Sa kabilang panig ng lungsod, nagring ang telepono ni Luis sa executive office ng Garcia Industries. Caller ID, unang bangko ng Pilipinas. Kumunot ang noo niya. Sinagot niya. G. Garcia, Susan Manalo po, Account Services. May nakita po kaming irregularidad sa inyong corporate accounts. Pakiusap po, pumunta ka agad kayo sa branch. Kinabahan si Luis. Ang balita ay wawasak sa kanya. Ang Sterling Steakhouse ay kumikinang sa elegansa ng lumang pera. Crystal chandeliers, puting tablecloths, malambing na jazz, kung saan nagkakasundo ang mga tao sa Makati sa mga 1,500 na steak. Nakaupo si Luis Garcia sa gitnang mesa, nakikita ng lahat. Isang pahayag ng kapangyarihan. Nakasuot si Delia ng Burgundy Valentino. Sa harap niya ay nakaupo sina Don Ricardo at Doña Patricia Mendoza, mga may-ari ng Mendoza Construction, mga potensyal na investor. Kailangan ng aking anak ang kanilang 750 milyong investment, 40% return on investment sa loob ng 18 buwan. Itinaas ni Luis ang kanyang alak. Umaakyat ang downtown Makati. Ito na ang oras, tumango si Don Ricardo. Ang iyong ama ang bumuo ng isang buong imperyo. Dati, malumanay na pagwawasto ni Luis. Pinapalaki ko ito. Dinadala ang Garcia Industries sa modernong panahon. Kumusta ang iyong ama? Maingat na tanong ni Doña Patricia. Ang kanyang paglaya ngayong araw. Hindi nag-atubili ang ngiti ni Luis. Lito, 2 taon ang nakapinsala sa kanya ngunit kami na ang bahala. Nakakatanggap siya ng atensyon. Idinampi ni Delia ang kanyang kamay sa kamay ni Luis. Nakakalungkot, pero pamilya kami. Lumitaw ang waiter, dala ang kanilang bill, 542,500. Casual na inilabas ni Luis ang kanyang itim na corporate card. Inabot niya ito. Keep the change. Ipinasa ito ng waiter. VIP declined. Kumunot ang noo niya, sinubukan ulit. VIP declined. Bumagsak ang tiyan ni Luis. Siguro may sira ang makina. Subukan mo ulit. Ikatlong pagtatangka. Pip. Paumanhin, sir. Sinasabi na kontakin ang inyong issuer. Nagkatinginan sina Doña Patricia at Don Ricardo. Sistema ng bangko. Technical glitch. Masyadong malakas na tumawa si Luis.
Delia, gamitin mo ang sayo. Ginulo ni Delia ang kanyang supplementary card. Parehong account. VIP declined. Malalim na katahimikan. Tatawagan ko ang finance. Tumayo si Luis ng bigla, kinalabog ang upuan. Paumanhin. Naglakad siya patungo sa pasukan na nakasabit ang telepono sa kanyang tainga. Gerald Manabat, CFO. Gerald, bakit hindi gumagana ang mga card? Ang boses ni Gerald ay dumating ng may takot. G. Garcia, sinusubukan ko pong kontakin kayo. Lahat ng corporate accounts ay frozen. Utos ng Securities and Exchange Commission, alas 5. Emergency forensic audit. Nabaligtad ang mundo ni Luis. Ano? Sa ilalim ng anong autoridad? Ang iyong ama, si Lolo Teodoro, ay muling binuhay ang kanyang status bilang majority shareholder. Kinampihan siya ng board. Siya pa rin ang founder. Nagtitiwala sila sa kanya. Ako ang CEO. Ang iyong appointment ay batay sa isang power of attorney, mahinang sabi ni Gerald, na legal niyang binawi. Hindi siya kailanman tumigil sa pagiging chairman. Pinamahalaan mo lang ang paglisan niya. Ang 100 milyong withdrawal ngayong umaga. Kinansela, minarkahan bilang kahina-hinala. Bawat account ay nakalock. Walang gumagalaw hanggang malinaw ang audit. Biglang binuksan ni Luis ang telebisyon, CNBC. Ako ay nasa isang podium, ang logo ng Garcia Industries sa aking likuran. Mamahaling traje, mukhang malusog, malakas, galit. Subtitle, Lolo Teodoro Garcia, Founder, announces return to Garcia Industries. Ako, si Lolo Teodoro Garcia, bilang lehitimong may-ari at chairman, ay nagpapahayag ng isang kumpletong restructuration ng pamamahala, agad na epektibo. Malinaw ang aking boses. Habang ako ay nakakulong ng hindi makatarungan, nagkaroon ng malawakang financial irregularities, mga pondo na nilustay, mga proyekto na hindi napamahalaan ng maayos, tiwala na sinira. Gagawin ng legal na aksyon laban sa lahat ng responsable. Ang aking mga mata ay tila tumusok sa kamera, diretso kay Luis. Ang kumpanyang ito ay lilinisin mula sa itaas hanggang sa ibaba. Bumalik ang screen sa mga reporter. Umalis ako. Si Luis ay nanatiling nagyelo. Bawat mata sa Sterling Steakhouse ay nakatingin sa kanya. Ipinakita ni Patricia sa kanyang asawa ang isang bagay sa kanyang telepono. Nagpapalipat-lipat ang waiter na may hindi bayad na bill. Humihikbi si Delia. Luis, tinitingnan tayo ng mga tao. Anong nangyayari? Hindi makapagsalita si Luis. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa mga kagamitan sa ton. Isang lalaking napagtanto lang na wala siyang anuman. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Unknown number. I-enjoy ang iyong huling hapunan. Hindi lang iyon isang declined credit card. Ito ay checkmate. Nagising si Luis Garcia na umuuga ng malakas ang kanyang telepono. 47 missed calls, 63 text messages. Alas 7 pa lang ng umaga, binuksan niya ito. Unang mensahe mula sa kanyang assistant. Tawagan ako agad, emergency. Ikalawa, mula sa isang board member. Ano ang impyernong ito? Ikatlo, may kasamang link. Nag-click si Luis. Nag-load ang Twitter. Nag-trending ang Your Truth for Teodoro. Numero 1, 2 milyong mentions. Ang top tweet ay mula sa isang anonymous account. Ang Justice Revealed. 40,000 retweets. Isang larawan ng isang medical record. Mercy General Hospital, Manila. Pasyente, Delia Garcia. Nanginginig ang mga kamay ni Luis habang binabasa ito. Petsa. Setyembre 23, 11:45 p.m. Diagnosis: incomplete miscarriage dahil sa illegal diet pills. Procedure: emergency DNC performed. Setyembre 23. Ang pagkahulog ni Delia sa aking opisina ay nangyari noong Setyembre 25, 2 araw pagkatapos. Napuno ng komento ang screen. She lied. The baby was already dead. Lolo Teodoro Garcia is innocent. This woman destroyed a family for money. Nag-scroll si Luis. Sumabog ang Instagram. Viral ang TikTok, Reddit threads. Ang buong internet ay kumalaban sa kanila sa magdamag. Itinapon ni Luis ang kanyang telepono, binangga ang dingding. Gumalaw si Delia. Luis, anong nangyayari? Bumangon ka! Nabulol ang kanyang boses. Ipinasok niya ang kanyang iPad sa mukha nito.
Ipinaliliwanag ng medical record na ito, sinasabi rito na nagka-miscarriage ka noong Setyembre 23, 2 araw bago ang pagkahulog. Namutla si Delia. Peke iyan, ang iyong ama. Huwag kang magsinungaling. Hinawakan ni Luis ang kanyang telepono. Denial. Naka-speaker. Sumagot si Dr. Santos mula sa Mercy General Hospital. G. Garcia, ang medical record online. Setyembre 23. Ito ay totoo? Naghintay si Luis. G. Garcia, hindi ko pwedeng pag-usapan. Ito ay totoo? Mahina niyang tanong. Oo, bulong ni Dr. Santos. Ninanakaw ng isang tinanggal na nurse, ngunit totoo, paumanhin sa paglabag sa privacy. Ibinaba ni Luis ang telepono. Tinitigan niya si Delia. Umiiyak siya. Tunay na luha sa pagkakataong ito. Luis, pwede kong ipaliwanag. Nawala mo ang bata 2 araw bago, dahan-dahang sabi ni Luis. Dahil sa illegal diet pills, tapos nagkunwari ka ng pagkahulog. Natakot ako, sigaw ni Delia. Sabi mo, kung hindi kita mabibigyan ng tagapagmana, kaya nagsinungaling ka. Hinawakan ni Luis ang kanyang mga balikat. Pinakulong mo ang aking ama sa loob ng 2 taon para sa isang batang patay na. Nakita ko ang isang pagkakataon. Galit si Lolo Teodoro tungkol sa pera. Nagpanik ako. Naghulog ako sa hagdanan. Akala ko magiging malaya na tayo. Magkakaroon tayo ng lahat. Binitawan siya ni Luis na parang lason. Natapilok siya paatras. Sinisira ko ang aking ama, bulong niya. Tumestigo ako laban sa kanya. Lahat para sa isang batang hindi kailanman nagkaroon. Nang mahulog ka, hindi ko kasalanan, ang mga pills. Manahimik ka. Ginagamit mo ang aking sakit. Sabihin mo na peke ang record. Sa anong pera? Mapait na tumawa si Luis. I-freeze ni Papa ang lahat. At ngayon, alam ng mundo na sinungaling ka, na ako ay hangal. Sinira mo siya dahil gusto mo ang kanyang pera. Nabali ang maskara ni Delia. Inilalantad ang kapangitan sa ilalim. Huwag kang magkunwari na ito ay tungkol sa hustisya. Gusto mo ang Garcia Industries. Binigyan lang kita ng dahilan. Tinitigan siya ni Luis. Talagang nakita niya ito sa unang pagkakataon. Hindi ang magandang asawa, hindi ang nagluluksa na ina, kundi isang estranghero, malamig at mapagkalkula, na niloko siya mula sa simula. Tumayo si Delia na nakataas ang kanyang baba. Sinisira mo siya dahil sakim ka, Luis, sabi niya nang may paghamak. Huwag mong isisi sa akin ang iyong kahinaan. Ang mga salita ay nanatiling nakasabit na parang lason. Sa labas nagsara ang mga pinto ng kotse. Lumakad si Luis sa bintana. 3 news van ang nakaparada sa labas ng gate. Mga reporter na nagsiset up ng mga kamera. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Unknown number. Laging lumalabas ang katotohanan. 3:00 ng hapon nang dahan-dahang bumukas ang malalaking bakal na gate ng mansyon sa Forbes Park. Ang tunog ng mekanismo nito ay mabigat at mabagal, parang hudyat na may isang kabanata ng buhay na malapit ng magsara. Huminto ang Bentley ni Attorney Miguel Reyes sa harap ng malawak na driveway. Tahimik ang paligid, ang damuhan ay maayos na naputol, at ang mga puno ng palm sa gilid ay nakatayo na parang mga tahimik na saksi sa mangyayari. Binuksan ng driver ang pinto. Lumabas ako mula sa sasakyan, kasunod si Attorney Miguel Reyes. Sa likod namin ay 2 pulis na nakasuot ng uniforme at isang judicial officer na may hawak na makapal na folder ng mga dokumento. Sa kalsada sa labas ng gate, isang moving truck ang dahan-dahang pumasok sa driveway. Ang makina nito ay mahinang umaandar. Hindi pa lumilipas ang ilang segundo nang bumukas ang front door ng mansyon. Lumabas si Luis. Halos hindi ko siya makilala. Nakayapak siya sa marmol na hagdan. Ang kanyang kamisa ay gusot at ang buhok niya ay tila ilang oras nang hindi nasusuklay. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga. Malinaw na kulang sa tulog. Nang makita niya ang mga pulis, ang judicial officer at ang truck sa likod namin, agad siyang napahinto. Ano ang impyernong ito? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit at gulat. Hindi siya pinansin ng judicial officer. Sa halip, binuksan nito ang folder at inilabas ang isang opisyal na dokumento. Lumapit siya ng ilang hakbang sa harap ng bahay at nagsimulang magbasa ng malinaw at formal. Title Deed 4729, sabi niya.
nakarehistro sa nag-iisang pag-aari ni Lolo Teodoro Garcia, prenuptial asset. Huminto siya sandali, pagkatapos ay itinaas ang dokumento upang makita ito ni Luis. Batay sa desisyon ng hukuman, ang ari-arian na ito ay hindi kailanman naging bahagi ng conjugal estate. Ang hangin sa paligid ay tila biglang naging mabigat. Pagkatapos ay binigkas niya ang huling linya. Agarang pagpapaalis ay ipinagkakaloob. Parang nawala ang kulay sa mukha ni Luis. "Ano?" sigaw niya. Hindi maaari! Ito ang bahay ko!" Lumapit siya ng mabilis sa hagdanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. "Hindi mo pwedeng gawin ito!" sigaw niya habang nakatingin sa akin. "Ito ang bahay ko! Dito ako nakatira!" Tahimik akong tumingin sa kanya. Ang parehong bahay na minsan niyang ipinagmamalaki. Ang parehong bahay na ginamit niyang simbolo ng kapangyarihan habang sinisira niya ang buhay ng iba. Huminga ako ng mabagal bago sumagot. "Hindi ito kailanman naging iyo, Luis." Napahinto siya. Ang judicial officer ay nagsalita muli, mahinahon, ngunit matatag. "Mayroon kayong 30 minuto upang kunin ang inyong personal na gamit. Pagkatapos nito, ang property management team ang bahala sa natitirang kagamitan." Sa likod namin, bumukas ang pinto ng moving truck at lumabas ang 2 manggagawa na may dalang mga kahon at trolley. "Hindi!" bulong ni Luis, umatras ng isang hakbang. Tumingin siya sa mansyon sa likod niya. Ang malalaking bintana, ang marmol na hagdan, ang balkonahe na minsang ginamit niya upang magdaos ng mga party at pagtitipon. Ang lahat ng iyon ay biglang hindi na kanya. Sa sandaling iyon, malinaw ang isang katotohanan. Ang kapangyarihang inakala niyang kanya ay nakabatay lamang sa kasinungalingan. At tulad ng lahat ng kasinungalingan, dumating ang araw na kailangan itong bayaran. Bumuka ang bibig ni Luis. "Pero anak mo ako, ito ang tahanan namin." Ang aking boses ay pumutol na parang yelo. "Nasa bahay ka, ito ang bahay ko. Naging bisita ka na masyadong matagal at nagsimula kang magnakaw." Tumakbo palabas si Delia na nakasuot ng kanyang nightgown. "Hindi mo pwedeng gawin ito." Hinarap ko siya. "Hindi ka isang ginang, Delia. Isa ka lang parasitiko na kumapit sa maling host." Tumango ako sa mga opisyal. "Alisin ang personal na gamit. Damit at toiletries lamang. Lahat ng binili gamit ang corporate funds ay mananatili." "Ang mga damit ko, ang mga bag ko," sigaw ni Delia. "Binayaran gamit ang ninakaw na pera," putol ko. Huminto ang isang itim na BMW. Lumabas si Grace Garcia na nakasuot ng navy blue na pantsuit, nakatago ang mga mata sa likod ng sunglasses. Nagningning ang mukha ni Luis sa pag-asa. "Grace, salamat sa Diyos. Sabihin mo sa kanya na baliw ito." Nilampasan ni Grace si Luis nang hindi siya kinikilala. Lumapit siya sa akin. Nag-click ang mga takong. "Ama," ang boses ni Grace ay may pagitan. "Pakiusap, anak mo pa rin siya. Hindi natin ito pwedeng ayusin ng pribado." Sumikip ang aking panga. "Huwag kang makialam dito, Grace." Yumuko si Grace. "Naintindihan ko na galit kayo, ngunit pamilya siya. Masisira siya nito." Sinira niya ang kanyang sarili. Humarap si Grace kay Luis. Ang mukha ay isang maskara ng pagsisisi. "Paumanhin, kapatid," sinubukan ko. Hinawakan ni Luis ang kanyang braso. "Grace, pakiusap, pigilan mo siya." Dahan-dahang kumalas si Grace. "Ikaw ang gumawa ng iyong mga desisyon. Pinili mo si Delia kaysa kay Papa. Pinili mo ang mga kasinungalingan. Hindi ko matutulungan ang isang taong nagtaksil sa kanyang ama." Naglakad siya patungo sa kanyang BMW nang hindi lumingon. 30 minuto pagkatapos, nasa labas na sina Luis at Delia sa mga gate. 3 maleta, 2 duffel bag, ang lahat na kaya nilang patunayan na binili nila mismo. Ang mga gate ay nagsara ng may electronic na pagtatapos. Ang mga kapitbahay ay nagvi-video gamit ang mga telepono. Pagsapit ng gabi, ipapakita ito ng lahat ng istasyon ng balita sa Manila. 3 araw pagkatapos. Sunset Motel. 2 bituin. Amoy lumang semento at pagkatalo. Umuuga ang aircon. Bumubuga ng maligamgam na hangin. May mantsa ang kumot, lukot ang karpet, tumutulo ang gripo.
Nakaupo si Luis sa malalim na kutsyon. Binibilang ang cash sa ikatlong pagkakataon. Fizyo, iyon lang ang lahat. Lumabas si Delia mula sa banyo. Mamahaling buhok, ngayoy tuwid. Hindi ako mabubuhay ng ganito. 32 degrees, walang presyon sa shower. May mga ipis. Kung gayon, umalis ka. Diretsong sabi ni Luis. Sa anong pera? Frozen din ang aking mga account. Marami kang naging hangal na bagay. Namula ang mukha ni Delia. Huwag mo akong sisihin. Gusto mo ang kumpanya ng iyong ama. Tumulong lang ako. Hinawakan ni Luis ang kanyang braso. Tumulong ka? Nagsinungaling ka tungkol sa aming anak. Masyado kang mahina para kunin ang gusto mo. Humakbang pa atras si Delia. Kaya kinuha ko ito para sa iyo. Katahimikan, maliban sa tumutulo na gripo. Lumubog si Luis sa kama. Ang mukha ay nasa pagitan ng kanyang mga kamay. Nawala ang lahat. Kumpanya, mansyon, ama, kapatid, dangal. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan si Grace. 4 na ring. Sumagot siya. Ano ang gusto mo, Luis? Grace, pakiusap. Nagkanda-ugaga ang kanyang boses. Ako ang kapatid mo. Kausapin mo lang si Papa. Sabihin mo sa kanya na nagsisisi ako. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako sa minimum na sahod. Maninirahan sa isang studio. Pakiusap. Katahimikan. Grace, gumawa ka ng iyong desisyon, mahinang sabi ni Grace. Pinili mo si Delia kaysa kay Papa, pera kaysa pamilya. Pinakulong mo ang aming ama para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Hindi ko alam ang tungkol sa miscarriage. Ngunit alam mong inosente siya, putol ni Grace. Sa kaibuturan mo, at hindi mo inalintana dahil ito ay maginhawa. Ngunit kapatid kita. Dati kapatid mo ako, pagwawasto ni Grace. Ngayon hindi na. Naputol ang linya. Tinitigan ni Luis ang madilim na screen ng kanyang telepono. Umupo si Delia sa sulok na nakayakap ang kanyang mga tuhod sa kanyang dibdib. Tumutulo ang maskara. Hindi sila nagsalita, hindi nag-aliwan sa isa't isa. Umiral lang sila sa magkahiwalay na mundo ng kapighatian. Sa labas, umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis sa malayo. Lumalapit, pagkatapos ay naglalaho. Para sa kanilang dalawa, ito ay parang isang kampana ng libing na papalapit. Ang boardroom sa ika-40 palapag ng isang gusali sa Ayala Avenue ay tahimik. Ang uri ng tahimik bago ang mga pagbitay. Nakaupo ako sa ulo ng marmol na mesa. 8 miyembro ng board ang nakatingin. Sa likod ko, nakatayo si Attorney Miguel Reyes na handa ang kanyang laptop. 9:00 ng umaga, 1 linggo pagkatapos ng pagpapaalis. Nagpindot ako ng baton. Nagpakita ang screen sa dingding ng isang pulang linya na bumabagsak. Sa panahon ng panunungkulan ni Luis Garcia, nagsimula ako. Ang net profit ay bumaba ng 40%. Ang utang ay tumaas ng 200%. Ngunit, ang pinaka-interesante, nag-click si Atty. Miguel. Lumitaw ang mga bank transfers, shell companies, pera na dumadaloy sa mga bitak. C75 million sa Lux Consulting LLC, interior design, di umano. Inilibot ko ang aking mga mata sa silid. Anong interior design ang nagkakahalaga ng 75 million? Sino ang nagmamay-ari ng Lux Consulting? Tanong ni G. Ricardo, isang founding board member. Delia Garcia, sagot ni Atty. Miguel, ang asawa ni Luis. In-incorporate 3 araw pagkatapos ng paghatol kay Lolo Teodoro. Nagkalat ang bulungan. Bumukas ang mga pinto. Pumasok si Luis, natatapilok, pinipigilan siya ng security, ngunit huli na. Maong, lukot na kamisa, walang kurbata, gulo ang buhok, magaspang ang mukha, ligaw ang mga mata. Legal pa rin akong CEO, sigaw ni Luis. Ang meeting na ito ay hindi valid. Hindi ako lumingon. Wala kang anuman, Luis, isang magnanakaw ka lang. Diversification ng negosyo iyon, hindi mo naiintindihan. Ito ay paglustay, putol ni Atty. Miguel. Federal na krimen, pinamalala ng iyong posisyon. Dahan-dahan akong tumayo. Bilang may-ari ng 70% ng voting shares, ipinapanukala ko ang pagpapaalis kay Luis Garcia bilang CEO na may dishonorable discharge. Namutla si Luis. 70%? Kailangan mo ng minimum na 51%. Hindi mo ako pwedeng paalisin sa iyong boto lang. Tama, sabi ko. Kailangan ko ng 51%, mayroon akong 70%, ngunit gawin natin itong unanimous.
Tumingin ako sa pinto. Ate Manager Miguel, imbitahan mo ang ating huling miyembro ng board. Bumukas ang mga pinto. Pumasok si Grace Garcia. Puting pantsuit, mahigpit na nakabun. Leather folder, nagkikilikan ang mga takong nang may sinukat na katumpakan. Nagbago ang mukha ni Luis mula sa galit patungo sa pagkalito, pagkatapos ay sa paglaya. Grace, salamat sa Diyos. Sabihin mo sa kanila na baliw ito. Nilampasan siya ni Grace na parang isang kagamitan. Umupo sa mesa. Namatay ang ngiti ni Luis. Mga ginang at ginoo, inihayag ko. Si Grace Garcia, may-ari ng 30% ng Garcia Industries shares, minana mula sa pribadong trust fund ni Elizabeth Garcia. Nangatog si Luis. Ano? Ang shares ni Mama? Akala ko, na-dissolve na iyon. Mali ang akala mo, malamig na sabi ni Grace. Ipinamana ni Mama ang lahat sa akin at kay Papa na may tagubilin na magmamana ka lang pagkatapos mong ipakita ang etikal na pamumuno. Naglabas siya ng makapal na file. Sa loob ng 2 taon, idinokumento ko ang iyong mga aktibidad, bawat transaksyon, bawat peking invoice, bawat kasinungalingan. Hinihila ni Luis ang isang upuan para suportahan ang sarili. Tinutulungan mo si Papa sa lahat ng panahon. Nang bumisita ka sa bilangguan, nang umasta ka na, parang tinalikuran mo siya. Naputol ang boses ni Grace. Nagkunwari akong kumampi sa iyo, Luis. Tumayo ako sa waiting room na iyon at tinawag na hindi matino ang ating ama. Dumalo ako sa iyong mga hapunan, pinakinggan ang iyong mga plano, tumigas ang kanyang boses, at nagtipon ako ng ebidensya. Bawat email na ipinadala mo sa akin, bawat dokumento na pinakiusapan mo akong i-file, lahat. Umatras si Luis sa kanyang upuan na parang may biglang sumuntok sa kanya. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak pa rin ang dokumentong kakabasa lang niya. Ipinagkanulo mo ako, sigaw niya, halos mapunit ang kanyang boses. Ang sarili mong kapatid. Ang mga taong nakaupo sa kabilang mesa ay napalingon. Ang guard sa dulo ng silid ay bahagyang lumapit, ngunit hindi pa nakikialam. Bago pa ako makapagsalita, biglang tumayo si Grace. Ang tunog ng kanyang palad na humampas sa mesa ay malakas na umalingaw-ngaw sa visiting room. Iniligtas ko ang ating ama, sagot niya, matalim at malinaw ang bawat salita. Napalingon si Luis sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng galit at hindi paniniwala, ngunit hindi umatras si Grace. Pinakulong mo ang isang inosenteng lalaki. Patuloy niya nanginginig ang boses ngunit hindi nawawala ang tapang. Nanirahan ka sa kanyang bahay, sinira mo ang kanyang reputasyon. Lumapit siya ng bahagya sa mesa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit matatag ang kanyang titig. Bakit? Sigaw niya. Kasakiman? May ilang segundo ng mabigat na katahimikan. Si Luis ay nakatitig lamang sa kanya, parang naghahanap ng sagot na hindi niya kayang ibigay. Ang luha ay tuluyang bumagsak sa pisngi ni Grace, ngunit hindi siya bumigay. Mayroon kang lahat, sabi niya. Mas mababa na ang boses ngunit puno ng sakit. Ginawa ka sana ni Papa na CEO kalaunan, ngunit hindi ka makapaghintay. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bag. Mula rito ay naglabas siya ng makapal na folder ng mga dokumento. Isa-isa niyang inilatag ang mga ito sa mesa sa harap ni Luis. Ang tunog ng papel na dumadampi sa metal na mesa ay parang martilyong bumabagsak. Narito ang mga resibo ng suhol kay Judge Morales. Isa pang papel ang inilatag niya, mga bayad sa security technician na nagmanipula ng footage. Sumunod ang isa pang dokumento, mga shell companies na ginamit mo para ilipat ang pera. Pagkatapos ay isang makapal na bundle ng financial records, money laundering. Tahimik ang buong silid habang nagsasalita siya. Ang mga mata ni Luis ay mabilis na gumagalaw mula sa isang dokumento patungo sa isa pa. Unti-unting nawawala ang galit sa kanyang mukha, napapalitan ng takot. Sa wakas ay huminto si Grace. Ipinatong niya ang kanyang 2 kamay sa mesa at tumingin diretso sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay pula sa pag-iyak, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Nasa akin ang lahat. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa pagitan nila na parang mabigat na bato. Walang makapagsalita sa loob ng ilang segundo.
Sa wakas ay napaupo si Luis ng dahan-dahan, parang nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Ang visiting room ay naging napakatahimik na maririnig ang mahinang ugong ng fluorescent lights sa kisame. At sa sandaling iyon, malinaw na malinaw ang isang bagay. Ang mga kasinungalingan na itinayo ni Luis sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho sa harap ng katotohanan. Tumingin sa paligid si Luis. Nag-uusap ang mga miyembro ng board, ang kasiyahan ni Atidar Miguel, ang aking malamig na tingin. Nagtagpo ang kanyang mga mata kay Grace. Kapatid mo ako. Dati kapatid kita, putol ni Grace. Wala na ang taong iyon. Umupo siya at kinumpyus ang sarili. Boto ako ng oo para tanggalin si Luis Garcia at ituloy ang kasong kriminal. Tumango ako. Lahat ng pumapabor, 8 kamay ang itinaas. Oo, nanatiling nagyelo si Luis, unanimous. Security, mahina kong sabi. Humakbang pasulong si Samuel Rodriguez. Hindi, bulong ni Luis. Grace, pakiusap. Ipinagpaling ni Grace ang kanyang upuan patungo sa bintana. Ang kamay ni Samuel ay sumara sa braso ni Luis. Dito po, G. Garcia, kumalas si Luis, lumingon. Grace, hindi siya gumalaw, hindi siya lumingon, umupo lang siya na nakatingin sa abot tanaw. Grace, pakiusap. Mas malakas na hinila ni Samuel. Ang huling tingin kay Luis at ako sa mesa bilang isang nabawi na hari. Nag-uusap ang mga miyembro ng board tungkol sa mga susunod na hakbang. Ipinasara ni Attorney Miguel ang kanyang laptop at si Grace ay nakatingin sa bintana, nanginginig ang mga balikat, ngunit hindi kailanman nabasag ang kanyang tindig. Sumara ang pinto. Nag-click ang lock. Nawala lang kay Luis Garcia ang huling taong sana ay makapagliligtas sa kanya. 3 buwan pagkatapos ng pagbagsak sa boardroom, nagkakagulo ang George L. Allen Courthouse sa mga reporter at manunood. Nakaupo ako sa unang hilera, plantsado ang kulay abong traje, tuwid ang likod. Sa tabi ko, nakasuot si Grace ng simpleng itim na damit, bahagyang nakapatong ang kanyang kamay sa akin. Sa upuan ng akusado, bumagsak si Luis sa isang orange na jumpsuit, nakaposas ang mga pulso. Nakaupo si Delia ng 2 upuan ng layo, nanlalalim ang mukha. Hindi na sila nagkikita. Pumasok si Judge Marilu Cruz. Tumayo ang lahat sa silid. G. Luis Garcia, nagsimula ang hukom. Ang boses ay pumutol sa katahimikan. Napatunayan kang guilty sa paglustay, wire fraud, panunuhol at conspiracy to commit perjury. Hinahatulan ka ng korte ng 15 na taon sa isang penitensyari ng estado sa Muntinlupa nang walang eligibility para sa maagang parol. Bumagsak ang ulo ni Luis. Ginang Delia Garcia, patuloy ang hukom. Nakipagtulungan ka sa prosekusyon, ngunit ang iyong papel sa pagbalangkas sa isang inosenteng tao ay hindi pwedeng ipagwalang bahala. Hinahatulan ka ng korte ng 12 taon sa isang bilangguan ng estado. Tiningnan ni Delia ang kanyang mga kamay. Hindi ako gumalaw habang kinukuha sila ng mga sheriffs, lumingon si Luis minsan. Nagtagpo ang kanyang mga mata sa akin. Ang aking tingin ay yelo. Sa labas ng courthouse, sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Pilipinas, huminto ako sa mga batong hagdanan. Lumingon sa akin si Grace, basa ang mga mata. Papa, bulong niya. Tapos na. Inilapit ko siya sa aking mga braso at umiyak, malalim, nanginginig na hikbi na nagmula sa 2 taon ng katahimikan, 2 taon ng pagtataksil, 2 taon ng lihim na sakripisyo ng aking anak. Ibinigay mo ang lahat, nabulol kong sabi. 2 taon na nagkunwari kang galit sa akin. Hinigpitan ako ng yakap ni Grace. Hindi ko pwedeng hayaang manalo sila, Papa. Ikaw ang tanging pamilya na natitira sa akin, mahina kong sabi. Ang tanging nanatili. Kumalas siya, pinunasan ang kanyang luha. At ikaw ang akin. Iyan lang ang mahalaga. Sa likuran namin, tahimik na nakatayo sina Atay Jasa Miguel Reyes at Atay Mes Beatriz Lim. Sagrado ang sandaling ito. 1 taon pagkatapos ng lahat ng nangyari, nakaupo ako sa isang metal na upuan sa visiting room ng New Bilibid Prison. Ang silid ay malamig at walang dekorasyon. Mga kulay abong pader, fluorescent na ilaw na bahagyang kumikislap, at mahahabang mesa na pinaghiwalay ng mga upuang bakal. Sa paligid namin,
May ilang pamilya na tahimik na nag-uusap sa kani-kanilang mahal sa buhay. Bawat isa ay may sariling kwento ng pagkakamali at pag-asa. Sa harap ko ay nakaupo si Luis. Halos hindi ko siya makilala sa unang tingin. Ang kanyang mukha ay payat. Ang dating kumpiyansa sa kanyang postura ay napalitan ng pagod at kahihiyan. Ang uniforme niya sa bilangguan ay kupas na, parang ilang ulit nang nilabhan sa matigas na tubig. Ang kanyang mga mata ay tila mas matanda kaysa sa edad niya. Mga matang nakakita na ng mga bagay na hindi niya inaasahang mararanasan. Tahimik kaming dalawa sa loob ng ilang segundo. Sa wakas ay nagsalita siya. "Papa," mahina niyang sabi. Ang salitang iyon ay parang dumaan sa pagitan namin na mabigat at puno ng alaala. Alam kong hindi ko ito nararapat, ngunit hindi ko na siya pinatapos. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bag ang isang Manila envelope at isinlide ito sa mesa papunta sa kanya. Ang tunog ng papel na dumudulas sa metal na mesa ay tila napakalakas sa katahimikan ng silid. Tumingin siya sa akin, naguguluhan. Pagkatapos ay kinuha niya ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang binubuksan niya ito. Maingat niyang inilabas ang dokumento sa loob at sinimulang basahin. Tahimik siyang nagbasa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw mula sa isang linya patungo sa susunod. Unti-unting lumalawak habang nauunawaan niya ang nakasulat. Sa wakas ay napahinto siya. Tumingin siya muli sa unang pahina para bang hindi siya makapaniwala. Malinaw na nakasulat sa itaas, Transfer of Ownership Garcia Industries. Sa ibaba nito ay ang bagong pangalan ng may-ari, Grace Eleanor Garcia, 100% shareholder at Chief Executive Officer. Biglang napatingin si Luis sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat. "Ibinibigay mo ang lahat sa kanya?" sabi niya. Halos nababasag ang boses. Ang tanong niya ay puno ng emosyon, halo ng pagtataka, galit, at marahil ay kaunting pagsisisi. Tahimik akong huminga bago sumagot. "Ginawa ko na," sabi ko ng mahinahon. 6 na buwan na ang nakalipas. Huminto ako sandali bago ko idinagdag ang mga salitang alam kong mahirap niyang tanggapin. Sa kanya na ito ngayon. Muling tumingin si Luis sa dokumento, parang umaasang magbabago ang mga salita kapag binasa niyang muli. Hindi sila nagbago. Ang Garcia Industries, ang kumpanyang itinayo ng aming pamilya sa loob ng 3 henerasyon, ang negosyo na minsang inaasahan niyang mamanahin ay hindi na sa kanya. Ito ay ngayon ay nasa kamay ni Grace, isang babaeng pinili kong pagkatiwalaan dahil sa kanyang katapatan, lakas ng loob, at kakayahang itayo muli ang isang bagay mula sa mga pagkawasak na iniwan ng nakaraan. Napabuntong hininga si Luis at ibinaba ang dokumento sa mesa. Akala ko, nagsimula siya, ngunit hindi na niya natapos ang pangungusap. Tiningnan ko siya ng diretso. "Akala mo hihintayin kong makalabas ka para ibalik ang lahat?" Tanong ko ng mahinahon. Hindi siya sumagot. Sa halip, yumuko siya ng bahagya. "Luis," sabi ko, "mas malumanay na ngayon ang boses ko. Ang kumpanya ay hindi lamang pera o kapangyarihan. Ito ay responsibilidad." Huminga ako ng malalim bago nagpatuloy. At ang responsibilidad na iyon ay ibinibigay lamang sa taong napatunayang kaya itong dalhin. Tahimik ang silid sa pagitan namin. Sa wakas, marahang tumango si Luis. Hindi malinaw kung iyon ba ay tanda ng pagtanggap o simpleng pagod mula sa pakikipaglaban sa isang katotohanang hindi na mababago. Habang nakaupo kami roon sa malamig na visiting room ng bilangguan, napagtanto ko ang isang bagay na matagal ko nang naiintindihan, ngunit ngayon ay mas malinaw kaysa kailanman. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ng isang ama ay hindi ang protektahan ang kanyang anak mula sa mundo, kundi ang hayaan siyang harapin ang mga bunga ng kanyang sariling mga desisyon at tiyaking ang kinabukasan ng iba ay hindi madadala pababa kasama niya. Tumingala si Luis, desperado, at yumuko ako pasulong. "Hindi ka na ang aking anak. Sa legal, emosyonal, pinansyal na paraan, pinili mo ang kasakiman kaysa pamilya. Pinili mo siya kaysa sa akin." "Papa, pakiusap, huwag." Tumayo ako. "Paglingkuran mo ang iyong 50 na taon at kapag lumabas ka, wala kang anuman, walang pangalan,
walang legacy, walang ama. Lumingon ako sa pinto. Papa! Nabasag ang boses ni Luis. Paumanhin! Huminto ako nakatalikod sa aking anak. Sandali, pigil hininga ang silid. Pagkatapos, lumabas ako. Ang bakal na pinto ay sumara sa aking likuran. Sa labas, ang araw ng Pilipinas ay kumikinang sa patag na abot tanaw. Naglakad ako patungo sa itim na sedan. Nakasandal si Grace dito na nakapahalang ang mga braso, may maliit na ngiti sa kanyang mukha. Kumusta? Mahina niyang tanong. Tapos na, sabi ko. Tumango siya. Mabuti. Tiningnan ko siya. Ang aking anak, ang aking partner, ang aking tanging tunay na pamilya. Handa ka na bang mamuno ng isang imperyo? Ngumiti si Grace. Pinamamahalaan ko na ito sa loob ng 6 na buwan. Matanda. Tumawa ako. Isang tunay na tawa, ang una sa loob ng maraming taon. Habang papalayo ang kotse mula sa bilangguan, sumulyap ako sa rearview mirror. Lumiit ang mga kulay abong pader at pagkatapos ay naglaho. Ang nakaraan ay inilibing, ang hinaharap ay sa amin. Ito ang aking kwento, isang tunay na kwento ng pagtataksil, sakripisyo at ang halaga ng katapatan. Ako si Lolo Teodoro Garcia at ibinabahagi ko ito sa Carlos Truth dahil gusto kong matuto kayo sa naranasan ko sa mahirap na paraan. Ang pamilya ay hindi lang duguan. Ito ay kung sino ang nasa tabi mo kapag nasusunog ang mundo sa paligid mo. Huwag kayong maging katulad ng anak kong si Luis. Huwag ninyong hayaang bulagin kayo ng kasakiman sa kung ano ang tunay na mahalaga. Huwag ninyong ipagkanulo ang mga taong nagtayo ng lahat ng mayroon kayo. Nawala ko ang aking anak, magpakailanman, hindi sa bilangguan, kundi dahil sa kanyang sariling mga desisyon. At nagkaroon ako ng isang anak na nagpakita na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng sakripisyo. Ibinigay sa akin ng Diyos si Grace sa isang dahilan upang ipaalala sa akin na ang katapatan at integridad ay umiiral pa rin sa sirang mundong ito. Nagkunwari siyang tinalikuran ako sa loob ng 2 taon para lang iligtas ako. Iyan ang uri ng tao na karapat-dapat ipaglaban. Kaya narito ang aking payo mula sa tunay na kwentong ito. Piliin ninyo ng matalino ang inyong pamilya. Piliin ang karakter kaysa kaginhawaan. Piliin ang katapatan kaysa kasakiman. Kung ang tunay na kwentong ito mula sa Carlos's Truth ay nakaantig sa inyong puso, pakiusap, mag-iwan ng komento sa ibaba na nagbabahagi ng inyong mga saloobin. Mag-subscribe sa channel upang hindi kayo makaligtaan ng mga kwento tulad ng sa akin. At kung naniniwala kayo sa mga pangalawang pagkakataon at kapangyarihan ng katapatan, pindutin ang share button. Panatilihin nating buhay ang tunay na mga halaga ng magkasama.